Hindi namin kayang gawin kasi kami ay mayroong magiging kompetensya. Kaya talagang kami walang choice kundi i-level kami mag-store. Salamat na lang at ang church sa Subay ay open ang palibot, malaking bintana. Kaya kahit kami alauna, alas 2 matapos ay hindi ganito katindi ang init. Ano pa rin naman. So, ganon sa amin. At pagka tayo ay nag-join fellowship ay ang desire ng aking puso kayo ay maging paglabas ninyo sa church ay malakas, masigla, wala yung stress, wala yung bigat, nandun yung pagpapalakasan, nandun ang kaligayahan, sapagkat the joy of the Lord is your strength. Sabihin mo sa iyong katabi, the joy of the Lord, The joy of the Lord is your strength. is your strength. Kaya kagalakan ngayon ng Jumiling na halos ang kanyang buong sambahayan ay naaakay niya sa presensya ng Panginoon. Hindi niya naaakay sa Maranatha, kung hindi sa Panginoon. Sapagkat iyon ang crown ng magulang. Iyon ang pinaka-deepest desire ng magulang. Na makita niya ang kanyang buong sambahayan. Mula ang mga anak, manugang, mga apo, nagagalak, naglilingkod sa Panginoon. Ganon din tayo, lalo na kami ng mga magulang. So ganon ang aming kagalakan ng lahat ng aming anak ay makita sama-sama. Sapagkat alam niyo ba, ang sabi sa banal na kasulatan, Carl, ang sabi sa banal na kasulatan, o anong pagkabuti at pagkaligaya sa mga namakita, sa mga magkakapatid na tumangan sa pagkakaisa. O anong pagkabuti at pagkaligaya ang mga individual o mga tao, yung kanilang mga paa ay parang lumalakad na nakaangat na patungo sa church. So, ganun ang aming kagalakan na kayo ay makita nagpapatuloy, na kayo Kaya kanina ay dumating sa akin na patayuin ko ang bawat isa, part yun ng checking of attendance. Gusto namin makita na lahat ng aming mga kapatiran sa Subay ay narito, sapagkat isa lang ang mawala. Ang sabi sa banal na kasulatan, iiwan niya yung siyang napunsiyam kung siya mayroong sandaang tupan at hahanapin niya yung isang nawawala. Ganun kahalaga ang inyong kaluluwa. Ganun kahalaga ang ating presensya sa Panginoon. Kaya pagka kayo namin nakikita na kayo ng pagpapatuloy, ganun ang aming kagalakan. At tayo magsasama-sama na naglilingkod na may kagalakan sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Kaya yung mga nakikita namin na nakababalik, lalo na si Chris, nasan ba si Chris? Kung saan man siya pumunta, masaya na kami na siya'y nakabalik. Kahit hindi sa Subay, kung si Chris ay medyo alang-aling sa Subay, at mayroong nagiging blocks na niya, para hindi siya makapaglingkod, malaya siya na pumunta sa kinagatan. Kami na lang ni Jerry ang nag-uusap. Kami na lang ang mga pastor nila ang nag-uusap. Ang mahalaga, makita namin kayo na kayo nasa presensya ng Panginoon. Sapagkat kapag kayo nasa presensya ng Panginoon, doon namin masisigurado, doon kami may kapayapaan na kayo ay lalago sa pagkakilala. Sapagkat ang sabi sa banal na kasulatan, tandaan nyo, ang buhay na walang hanggan ay ito, makilala ninyo ang Panginoong Hesus bilang inyong sariling Panginoon at tagapagligtas. Purihin namin. So, ganoon ang aming kagalakan pagka kayo nababalitaan namin na kayo'y nakakapanumbalik. At sa inyong panunumbalik, dala ninyo ang inyong magiging asawa. At tulad ni Chris, dala yata yung kanyang magandang magiging asawa. Ewan ko lang kung yun ang magiging asawa ni Chris. Kaya pag nakikita ko si Lynn, nakasama ng kanyang magiging asawa, napakasaya namin. Ang dahilan sapagkat iyon ang desire ng aming puso.
Wala na. Hindi namin kayo yayayain sa party, sa kung saan saan. Makita lang namin kayo na kayo nasa presensya ng Panginoon. Ang banal na Espiritu na ang siyang mamumuusap sa inyong puso at ang matigas ng puso ay papalitan niya ng isang pusong laman. At dyan sa pusong laman niyan, mamumuusap ng Espiritu sa inyong kaloob-looban. Magkukonbik siya, kukonbikin niya kayo at siya sa inyo ay magiging tagapagturo. Alam niyo ba, sa banal na kasulatan, pagdating ng panahon, hindi na kayo tuturuan ng kung sino man, kundi ang banal na Espiritu ang siyang magtuturo sa inyo kung ano ang inyong gagawin, kung ano ang inyong sasalikain sa bawat problema, sa bawat krisis na inyong mararanasan. Kaya, ang pananampalataya dumarating sa pamamagitan ng pakikinig. Kaya pagka kayo ay nasa pagtitipon-tipon at kayo nakikinig ng salita ng Diyos, kami natutuwa, kami sumasampalataya ng Espiritu Santo ang siyang mananahan sa inyo, ang siyang mangungusap, ang siyang magtuturo sa inyo. Mayroon tayong iba't ibang naranasang pagsubok. Mayroong nararanasan ng pagsubok ay nasa relasyon ng mag-asawa. Mayroong ang pagsubok ay sakit at karamdaman. Mayroong ang pagsubok ay pagkakagalit ng kanyang sambahiyan. Lahat ng iyan ay nilalagay ng diablo sa ating harapan. Ang dahilan niyan upang kayo ay alisan ang kagalakan. At pagka nawala ng inyong kagalakan, wala nang kakayahan ng inyong mind na magpasya ng tama at kaya na kayong paglaruan ng diablo sa inyong mga pagpapasya. Kaya mahalaga na kayo ay nasa presensya ng Panginoon. Sapagkat sa presensya ng Panginoon, doon kayo palalakasin, doon kayo patatatagin. Kaya pagka narinig ko yung dalangin, ang Diyos na siyang naglalagay sa aming mga kamay ng mga pagsubok, ako'y napapakislab. Sabi ko, Panginoon, hindi ikaw ang Diyos na naglalagay ng mga pagsubok, ng mga problema sa aming mga buhay. Kaya sabi ko kay Marlene, baka pwedeng baguhin mo yung statement mo pagka ikaw dumadalangin. Baka pwedeng wag mong sabihin ng Diyos na naglalagay ng mga problema sa aming mga buhay. Sapagkat sa unang pandinig ay mamimisquote yun. Mamimisinterpret yun. Tandaan yun ang Diyos nating pinagdiling from siya isang Diyos na napakabuting Diyos. Hindi siya naglalagay ng problema sa inyong mga buhay. Ang diablo naglalagay niya. Kaya sabi ko sa kanya, kung pwede, that is a suggestion lang. Maaaring nangunawaan mo yung statement na yun, pero doon sa makakarinig, baka magkaroon ng misinterpretation. Kaya sabi ko, baka pwedeng sabihin mo, ang Diyos na siyang nagbibigay sa amin ng pagtatagumpay sa lahat ng pagsubok, sa lahat ng suliranin, at nagbibigay sa amin ng kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Isang linggo, habang ako'y nakaupo sa church, ang aking kaloob-looban ay halos nagkakaroon ng emotion. At sabi ko, pagka ako'y tatayo, sasawayin ko ng ayagan ng mga kabataan. Subalit bago ako tumayo, ako'y nire-rebuke ng Panginoon. At ang sabi sa akin, ingatan mo ang mga kabataan mo. Tingnan mo ang kanilang pagsunod. Tingnan niyo kung paano dinisiplina ng Panginoong Yesus ang mga alagad. Hindi siya nakatingin doon sa mga kahinaan nila. Doon sila nakatingin sa kanilang mga kalakasan. Kaya sa halip na sila aking rebuking, in-encourage sila kayo patuloy na maglingkod sa Panginoon. Alam niyo ba kung tinignan ng Panginoong Yesus ang mga kahinaan ng mga alagad? Sila-sila'y nag-aaway at sabi nila, ang gusto ko ay ako sa kanan ng Panginoon, ako sa kaliwa. Subalit ang lahat ng iyon at aking narinig, one of the decisions that will decide the quality of their life is to ignore the weaknesses ng iyong mga kapatiran. At ang sabi sa akin, sawayin mo sila ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan. Alam niyo ba kung paano ang sinasabi ng banal na kasulatan? Kung may makita kayo na problema sa inyong mga kapatid, puntahan ninyo siya at pagsabihin. Pagsabihin ninyo in secret. At pagkatapos,
Kapag hindi pa sumunod, punta ninyo, magsama kayo. At pag hindi pa rin sumunod, ipulpito ninyo. At that is the last time ang pagsaway. At kapag ka hindi sila sumunod, ang sabi sa banal na kasulatan, ituring ninyo sila na isang hintil na walang pagkakilala sa Panginoon. Kaya anumang bagay na i-magnify ng inyong mind, anumang bagay na i-magnify ng inyong pag-iisip, ito ang mabubuhay. Kaya kapag ka na-magnify ninyo, kapag binuli ninyo ang mga pangit, ang mga negative sa inyong kaisipan, manghihina kayo. Tandaan nyo, lahat kayo ay nakakaranas ng mga down and fall. Sa aking buhay, ako'y maraming nakakanasan na may pagkakataon halos hindi ko ma-share sa aking mga asawa at sa aking mga anak. Yun ay sinasarili ko lang. Emotionally, personally, as an individual. Subalit hindi mahalaga ang lahat ng iyon. Ang mahalaga ay ang iyong nagiging pagpapasya sa Panginoon. Alam niyo ba ang sabi ni Paul? Panginoon, ang sabi sa, ako'y mayroong matagal nang idinadalaing tinig sa aking kaloob-looban, hindi ito mawala. At ipinaunawa sa akin ng Panginoon. At ang sabi niya, ang dahilan bakit yan hindi nilalagay at hindi nais ng Panginoon upang matutunan mo na huwag magmalaki sa katakilan ng mga pangitain na ibinigay ko sa iyo. So mayroon layunin bakit ikaw at ako ay mayroong kahinaan. At ang kahinaan niyan ay dadalahin ka sa pagpapakumbaba. Tandaan ninyo, ang sabi sa banal na kasulatan, mayroong dalawang uri ng sumbat na kayo ay mararanasan sa inyong kaloob-looban bilang isang mananampalataya. Una, at ang nakakatakot na sumbat ay ang sumbat ng kaaway. Nang sumbat ng kaaway na dadalahin ka sa panglulumo at dadalahin ka sa maling pagpapasya. Kaya nang si Judas ay pagkanulo ang Panginoong Yesus, dumating ang sumbat sa kanya. At ang sabi, ikaw ang pumatay sa Panginoon dahil pinagbili mo siya ng 30 pilang at hindi niya makayanan. Ang sumbat ng kaaway na Diyak mo yun at siya'y nagpatiwakal. Subalit, nang ang sumbat ng Espiritu Santo ay dumating kay Pedro, nang sabi, nang makita niya at tumilaw ang manok, dumating sa kanya ang salita ng Panginoon Yesus na sa bago tumilaw ang manok ako ikakailangan mo ng 3 beses. Dumating sa kanya ang sumbat ng Espiritu Santo. Anong dahilan? Bakit ang sumbat ng Espiritu Santo ang nanaig sa kanya? Ang dahilan, lagi siyang kasama ng ating Panginoong Yesus. Si Judas, kaya ang nanaig sa kanya yung sumbat ng kaaway dahil maraming pagkakataon na wala siya. Kaya nang dumating yung sumbat ng Espiritu sa kanya, dinapukan niya ang kanyang dibdib, siya'y umiyak, at siya'y lumuhod, at nagsabi, Panginoon, patawarin mo ako. At mula nang masabi niya ang Panginoon, patawarin mo ako, siya ang itinuri bilang isang pillars of the church. Kaya ikaw at ako'y pillar of the church. Sabihin mo sa iyo, ikaw ay isang haligi ng church. Kaya minsan pinagsasabihan ko si Marlene, ingatan mo huwag kang magre-review sapagkat sa una pa lang napaplak na yung damdamin. Ang ano mo lang ikay magturo. May tamang authority kung sino magre-review. Para yung mga kapatiran ay lumabas ng hindi kaanong sagatan. Alam niyo ba ang Pastor Boy, kapag siya ay nang-review, makalas, mabigat. Pero pagbalik ng kanyang pangungusap doon sa review, biglang lakas. Meron siyang kaloob kung paano patatakatin ang isang mananampalataya. Kaya iniingatan namin kayo sapagkat masarap sa mga magkakapatid na kayo ay mayroong pusang loob. At ang pusang loob na yan ay mararanasan ninyo kapag kayo ay nanatili sa presensya ng Panginoon. At ang inyong pananatili sa presensya ng Panginoon, siya ang magbibigay sa inyo ng katatagan ng inyong mga mind, ng inyong mga pag-iisip. Itatama niya ang motibo ng inyong puso. At kapag naitama na ang motibo ng inyong puso,
kayang-kaya nilang harapin ang lahat. At ang Espiritu Santo ang siyang mismo sasaway sa inyo. Kaya mayroon ako na message nitong nakaraang linggo. Kapag nakita ko, ako biglang nagulat, nabuksan ko ang FB, mayroon siyang message na iba. At sabi ko, may message yung isa, pakidilig ninyo niyan. Sapagkat hindi maganda na makikita sa mga kabataan na ganyan ang may focus sa social media. Hindi ko alam kung naidilig na niya. Subalit, ang Espiritu Santo ang siyang mangungusap sa inyo. Amen? Kaya sabi ko, Panginoon, salamat sa iyo na pagka kami ganito nagkakaroon ng pagtitipon-tipon, nararanasan namin ang kalakasan. Nararanasan namin ang kagalakan sapagkat nakikita namin na kayo'y dumadami. Na kayo'y lumalago. Ang subay at kinagatan ay umakbang ng isang sasakyan. At kami nagkaisa ng Brother Jerry na kausapin ang mga pillars of the church. Ano ba yung pillars, Angel? Sa Tagalog? Aligi. Ayan, aligi. No structure na pwedeng tumayo kung walang haligi. At kapag ang isang structure o anumang itatayo mo kahit pa kapag walang haligi, madali yung bumagsak. At ang mga pillars, ito ang nagtutulong-tulong upang buhatin ang bigat. Kaya yung sasakyan na suki sa kinagatan at subay, ito ay nagkaisa kami. Ang isang mabigat, pasani, kapag naunawaan ng isa, dalawa, tatlo, o higit pa, at sila'y nagkaisa, tanda ninyo bumagaan. Kaya kami sakto, Webes, kinabukasan ay crusade na dala na. At iyon ay hindi namin kaya. Pero bakit kami ay nahamon, ay iyon ay akpangan. Dahil doon sa salita ng Diyos na kumuukil-kil sa aming mga tenga na sinasabi ng Pastor of Jerry, Pipit! Pag naririnig yung pangalan ko, Pipit! O Pipit! O Pipit! Kailang kahakbang. Ba't nagtatawa ng mga pangalan ko? Alam mo bang ang pangalan ko, ang pinakamasarap na pangalan pakinggan? Para sa akin yun. The sweetest name is Jesus. Ay yung pangalawang sweetest name ay Arturo. Totoy. Para sa iyo. Kaya nung aming marinig yun, ayun, inakpangan namin. Pag-akpang namin, ang bilis ng proseso, ay nagkaroon. Kaya, yun ay sa mga pillars. At ako ay medyo na iba ang damdamin. Nang ma-receive ko ang message ni JR, hindi ko mawarihan kung ano ako'y ba magiging masaya, kung ako ba ay maaawa. Alam niyo ba, Kainan? Nung makita ko ang aming mga kapatiran sa church, nag-pledge sila. May 200, may 300, may 500. At ang sabi ni JR, mayroon ng 5,000 plus. At 3,000 plus. Yun ay para doon. Nang makita ko ng Naiseli, may pledge, sabi ko, Panginoon, halos katulad ito na nasa banal na kasulatan, isang babaeng balo, wala na. Subalit nang siya maghulog sa unahan, tinanong ng mga alagad ng Panginoon, sino sa kanila naghulog ng pinakadakilan. Walang makasagot sa mga alagad at mismong Panginoong Isus na rin ang nagsabi at ang sabi, tandaan niyo, yung babaeng balo na pinakamaliit in value, siya ang higit na nakukuha ng pansin ng Panginoon. Siya ay higit na mas malaki para sa Panginoon ang pinigay.
Ang dahilan, sapagkat yung lahat ng nasa kanya ay binigay niya. Samantalang iyang malalaking nagbigay na yan, iyang mayayaman yan, ang ibinigay nila ay kablas lang. Ayan nang makita ko yung mga pledges sa pangalan ng po, may mga pledge itong si asawa ni Jeffoy. May pledge si na Karen. Lahat. Sabi ko, Panginoon, tatanggapin ko ba ito? Ibabalik ko ba ito sa kanila? Dadamayin ko ang aking sarili, gusto kong ibalik. Parang ayaw kong tanggapin. Sapagkat nakikita ko ang kanilang kalalagayan. Gusto kong tawagan si JR, ibalik mo yan. Sapagkat kaya-kaya na namin ang paghulog monthly. By the way, hindi pa naman kami maghuhulog. 2 months pa, kasi mayroong 2 months na pay. Sapagkat nakikita ko, subalit sa kabilang banda, ako'y natutuwa sapagkat natutunan nila na sila'y mahamon sa pananampalataya. Na sila'y mahamon na humukbang ayon sa kanilang kakayanan. At nandun sa kanilang kagalakan sapagkat ang sabi sa banal na kasulatan, higit na nakalulugod sa Panginoon ang nagbibigay ng masaya may pusang loob. Hindi sila pinilit. Hindi ko lang alam kung pinilit. JR, pinilit mo ba? Unti-unti sila'y natuturugan. At ang kanilang pagkatuto, sabi ko, Panginoon, ang dalangin namin, Panginoon, matuto sila ayon. At ang kanilang basihan ay walang iba kundi banal na kasulatan. Walang iba kundi yung salita ng Diyos. Alam niyo ba ang sabi sa banal na kasulatan tungkol sa inyong pagbibigan? Naming naunawaan, laging hindi maalis sa aking kaisipan, na sabi ng Panginoon, subukin mo ako. Kaya nga sabi ko, Nelson, alam ba, sabi ng Panginoon, subukin mo ako sa bagay nito. Anong bagay nito? Yung na-share natin, Sister Pri. Na ito'y iyong isagawa, na ito'y gawin mo na may buong kagalakan, na may buong kasiyahan. At ang sabi ng Panginoon, kung hindi ko bubuksan ang durungawan ng langit, alam niyo ba na ang Panginoon ay nakatali sa kanyang salita? Alam niyo ba na ang Panginoon ay hindi pwedeng labagin ang kanyang salita? Kaya binigyan din niya sa banal na kasulatan sa Numbers. Pagmasdan mong mabuti ang aking salita sapagkat ito'y aking isasagawa. Sapagkat ang Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling o anak ng tao na nagsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin. Kaya nang aming maunawaan ngayon, sabi ko, ang dalangin namin, Panginoon, ito ang maging motibasyon ng aming mga kapatid kapag sila'y naghahandog sa Panginoon. Ang kanilang mga damdamin, ang kanilang mga paghahandog ay ayon doon sa salita ng Diyos na sinasabi, subukan mo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit. Alam niyo ba yung durungawan ng langit? At ibuhos ko sa inyo ang pagpapala na walang sukat na silid na kayong pagkalagyan. Alam niyo ba ang durungawan ng langit kapag yan ay nabuksan? Kailan nabuksan ang durungawan ng langit? Nabuksan ang durungawan ng langit nang umulan ng 40 gabi at 40 araw at ang buong sanglibutan ay lumubog. Nabuksan ang durungawan ng langit. Yung term na yon ay ginamit doon na ang ibig sabihin, nag-overflow ang tubig. Spiritually, financially, ang sabi mo, kung hindi ko buksan ang durungan ng langit at ihulog sa inyong pagpapala na walang sukat na silid na kayo ipagkakali. At hindi lamang yan ang sabi niya, at sasabayin ko ang mananakmal. Sino ba yung mananakmal? Ang diablo, ang sumisira, ang nagnanakaw sa atin ng kaligayahan, ang nagnanakaw sa atin ng kalusugan, ang nagnanakaw sa atin ng mga kung ano-ano, at tayo nais ibagsak.
At ang sabi niya sa kauli-ulihan, at makikita ng ibang bansa, makikita ng inyong kapitbahay na kayo tinutuligsa at sinasabi, ano ba naman yan? Lagi na lang pagbibigay. Makikita nila na kayo na masayang nagbibigay at gumagawa ng salita ng Diyos, kayo'y kanyang itataas. At ang sabi ron, at makikita ng mga bayan at sasabihin, wow! Ang sambayang yan ay patuloy na pinagpapala. Sapagkat ang Diyos na ating pinaglilingkuran, siya ang tagapagbigay ganti. Purihin natin. Kaya ikaw'y patatatagin, ikaw'y pasasaganain, at makakaya mo na harapin ang lahat ng pagsubok sa iyong buhay. At ikaw'y iiyak, hindi dahil sa ikaw'y nalulungkot, hindi dahil sa ikaw ay nabigyan ng problema ng kaaway. Ikaw'y iiyak at madadamang mo at sasabihin mo, Panginoon, salamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, wasak na ang aking buhay. Kung hindi dahil sa iyo, wala na ako. Subalit dahil sa Panginoon, ikaw ay nagtagumpay. Purihin natin ang Panginoon. Kaya ikaw ay nagtagumpay. So, kaya ganun po nagkaroon ng isang subay at kinagatan. At minsan sinasabi ko, darating ang panahon, friends, Hana, manda kayo na magpapatuloy niya ng paghuhulog. Gagraduate na kami ni na Cherry. Gagraduate na kami ni na Glendale at ni na Marjorie, ni na Erwin. Kayo na, sapagkat kami muling kukuha ng sama. Ngayon kasi ang sama, maganda yung kaya lang ay one step at a time. Sabihin niyo lahat, one step at a time. One step at a time. One step at a time. Ano sumunod sa akin? One step at a time. One step at a time. I'm climbing my mountain. One step at a time. Napanood ko kasi yan dun sa one step at a time. One step at a time. I'm climbing my mountain. One step at a time. Kaya kung kayo may problema sa inyong sambahayan, huwag kayong magpaka-problema. Wala kayong magagawa. Lalo na kapag ang ating mga anak ay mayroon ng sariling pagpapasya. Pagka ang ating mga anak ay mayroon ng sariling pagpapasya, diyan na dumarating ang problema sa magulang. Yung hindi na pinakikinggan ang kanyang pasya, kanyang file. So wala na tayong magagawa kundi ito yung dalangin. Alam niyo ba, si Oral Roberts at yung kanyang asawa, nagpasya ang kanyang anak na lumayas. At sa kanyang paglayas, kung saan siya na puyo, maging hindi niya alam kung pati sa drugs, ang naging dalangin ng kanyang asawa, Panginoon, bring him back at any cost. Panginoon, ibalik mo sila sa anumang kaparaan. At biglang dumating ang isang araw, ibinalik ng Panginoon ng kanyang anak, butod balat, halos mamamatay na. Pagkatapos, ang kanyang isang anak, nagpasya na hindi sa Oral Roberts University mag-aral. Pumunta sa isang napakataas at magaling na paaralan sapagkat ang husay niya, madami siyang mga salita na alam at kanyang pinahintulutan. Biglang dumating na lang ang isang balita sa kanya, nakita ang kanyang anak patay sa highway. At ang kanyang damdamin ay napakabigat. Halos hindi siya makapangaral. Subalit dumating ang salita ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ng isang co-evangelist niya. At ang sabi,
Pinapangyari ng Diyos ang bagay niyan upang iligtas ang kanyang kaluluwa, bagamat ang kanyang pisikal na katawan ay napahamak. Siya ay kasama ng Diyos sa kanyang kaharian. At bigla siyang nabuhayan ng loob. At nang siya ini-interview ni Benny, nang sabi, how come na nakakapangaral ka ng may buong kalakasan at napakaraming tao ang dumarating? Ang iyong buhay ay ganyan. Ang iyong mga anak ay ganyan. Alam ba ang sabi ng lalaki? Benny, it's the anointing. Benny, it's the anointing. Benny, it's the anointing. Na ang ibig sabihin, kung dahil sa Panginoon Diyos, hindi ko kaya ito. Na ang ibig sabihin, ikaw, ako, tayong lahat, mayroon tayong mga problema. Subalit sa lahat ng problema niya, ikaw ay pagtatagumpayin ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Kaya kayo may iba't ibang problema. At ang pinakabigat na problema ay ano? Sa mga babae. Pera. Pag wala ng pera, ayan. Galit na galit ba? Tinutulak ba? Huwag ka nang atin! Wala tayong pera! Wala tayong makainin! Mamimos ka na lang. Sabi ko, mamimos ka na lang! Huwag ka nang atin! Panginoon, bigyan naman ako kahit isang isa lang ang gagawin kasi makapagod ko. Binigyan ako ng isa. Binigyan ako ng kahit isa talaga isa lang. Ay kasi ang ilig mo yung salam. Ay nagalit pa kasi yan. Sige na, patay ka na. Naalala ko noon, kami ni Orbel, kinakaw namin sa daang motor ang mga taga-Bangad sapagkat may daang ng maliit para kunin yung speaker, mga nandito nagbabible study. Si Obed ay kasamahan namin, ay nasa pangailangan si Obed. Kung hindi ako nagkakamali sa kanyang paglalakbay, nakakuha siya ng 1,000 na napakalaking lubid. At ang lubid nito hindi ko alam kung tama, ay pagbili yata niya at siya yung nagkaroon ng kapunuan sa kanyang pangailangan. Napakasimple. Pero kapag kahit yung ginagawa ng Diyos sa iyo at ikaw'y pinalalaki sa mga bagay na ganito, iba yung kagandahan mo. Isang beses ako ay nakapanalangin. Hindi ko alam na seryoso ang Diyos sa dalangin ko. Sabi ko, bakit napakaraming mga rapon? At yung lagi namin, hindi kami nakapanalo. Bigyan mo nga po panalunin mo ako. Isang beses natawag ang pangalan ko. Dito kay Johan Indiata, nanalo kami ng Hanabishi Electric Fan. Sabi, ako'y Hanabishi. Nang ibig kong sabihin, kapag kayo ay unti-unting tinuturuan ng Panginoon, gaano man yung kasimple na pagtugon sa inyong dalangin, magiging masaya kayo. Darating ang panahon at darating ng Panginoon, hindi sa lahat ng pagkakataon ay ganun ang gagawin sa inyo. Dumalangin pa ako, Panginoon, isa pa, hindi na, hanggang ngayon, hindi na. Oops! Hindi maganda yung rapot, baka masanin ka. So, ganun kayo tuturuan ng Panginoon. At ang hamon lang sa inyo ng Panginoon, unti-unti, kausapin niyo siya. Makipag-usap kayo sa Kanya. Sundin ninyo ang salita ng Diyos sapagkat ang Diyos natin ay napakaganda. Ang tawag ng Diyos ay pataas. Sabihin niyo, ang tawag ng Diyos ay pataas. At pataas. At pataas. At tulad ng itinuturo sa akin, yung paghimot ng patay, pataas at pataas. Una, pagka tayo may crusade, tayo umahatila ng jeep. Tuwang-tuwa na tayo. Ang daming jeep. Tinaas tayo ng konti ng Panginoon, hindi na jeep ang inaakila, mga banat, mga tekerko na tayo. At hindi pa rin nakontento ang Panginoon, itinaas
tinataas at patuloy tayong itinataas. Hindi na tayo ngayon umaarkila. Binibigyan na tayo ng Panginoon ng sarili. Saan ka nakakita? Inisip niyo ba na tayo magkakaroon ng isang bagong sasakyan? Ang halagay milyon? Kung ito ba'y sa atin lamang at hindi tayo doon sa mga bayan ng Diyos, kanyang mga lalaki at babae ng lingkod, mangyayari na ba ito sa atin? Kaya mahalaga yung kanilang role as mentor. Ang mentor, hindi ka niya hayaan ayon sa iyong comfort zone. Pilit na ikaw ipupus. Bakit kayo ipupus? Upang ikaw ay humakbang, upang ikaw magpasya. Sapagkat kapag hindi ka magpapasya, alam niyo ba ang sweldo ng guro ng pag-aralan ko? Kumuha ko ng with compensation ng tapos. Yung sweldo ng isang guro sa isang taon. Ang sweldo ko sa loob ng isang taon, 400,000 lang. Ay, halos ito eh, 2 buwan lamang yung sweldo ni o 3 buwan na sweldo ng mga IP. Kung kami hindi hakbang sa pananampalataya, makakapunta kaya kami ng bahay. Ano yung paghakbang sa pananampalataya? Alis niya ang takot at ayon sa banal na kasulatan kay Elias, manghiram ka na lalagyan. Huwag ka konti ang iyong hiramin. Damihin mo ang iyong hiramin. Anong ibig sabihin sa panahon ngayon? Manghiram ka ng pera. Huwag kang manghiram sa 5-6. Manghiram ka sa bangko. Sapagkat nandun maraming pera. Sapagkat kapag aasahan lang natin yung sweldo at hindi tayo tuturuan ng Panginoon, hindi kayo makakapunta. Ano kaya? Kung hindi yung makbang sa pananampalataya si video, ang nagbibidyo si JL, magkakabahay kaya sila ng bato na ngayon ay nabubusan. Napakabilis ng paggawa. Sabi ko nang gumagawa sa amin ang bagal ng gawa ng review. Bakit na dumating kay JL ang bilis? 6 na buwan yung aming hindi. Kaya lang naman ay tatatlo naman kasi sila gumagawa. Nagtiyaga lang kami. Dahil ang budget ay tinataylingan lang namin. Kaya ngayon, nang ibig sabihin, ang tawag ng Diyos, binibigyan tayo ng kakayahan niya para kayo ay makapunta. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Kaya meron kaming bagong kapatiran sa Surbay, hindi naman ito bago, si Terence at si Richmond. Ito yung mga dahilan bakit nag-decide kami na makapundag din sa sasakyan. Pag nakikita namin na nandun yung mga desire, ang kapatiran na sumama sa kursi, wala namang kakayahan, parang magbigat sa amin na sila hindi makasama. Kasi si Kat ay nagpatotoo na nakaraang linggo nang siya'y sumama. At ang patotoo ni Kat nang nasa pagtanggap na, nandun ang tulak ng Diyos kanya na siya'y pumunta sa unahan, tanggapin at papatungan ng kamay at madama at maranasan ng presensya ng Diyos. Hindi lang siya nakapunta dahil dalawa yung kanyang, hindi ko alam kung dalawa o isang anak ang kanyang buhay. So sabi ko, Panginoon, salamat. Anong ikukumpara namin pera, milyon, sa ganito ng mga bagay na pagpapasya? Ang sabi sa banal na kasulatan, makamit mo man ang buong sanglibutan, makamit mo man ang buong kayamanan, ikaw man ay maging pinakamayaman, ikaw man ay maging pinakamatalino, ikaw man ay maging pinakasikat, subalit ang kahit sa isang kaluluwa ay mapapahamak, ano ang iyong papakilaparan? Na ang ibig sabihin, ang pinakamahalaga sa Diyos ay ang iyong kaluluwa, ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Paano kayo maliligtas at patuloy na maliligtas kung kayo ay mananatili sa mga gawain at presensya ng Panginoon? Pagka kayo nasa presensya ng Panginoon, ligtas kayo sa lahat ng gawa ng kaaway. Alam niyo ba ang matinding gawa ng kaaway ngayon ay nagsisimula sa mind? Hindi yung suntukan. Mind. Alam niyo ba ngayon, napakaraming naloloko.
Oo, tama. Mainit ang ulo kapag taginitan. Sa ulo ano. Kaya, ang ginagawa ng diablo, drugs, social media, kaya tayo lumalangin sa Panginoon. Ang salamat sa Diyos, ang sabi sa Kanya, kung ang Diyos ay sumasa akin, sino ang lalaban sa iyo at sa akin? Tayo ay magtatagumpay dahil sa kalakasan ng Panginoon. Purihin ang Panginoon.